Alona's POV. Umuwi ako sa apartment ko. Kahit na sinabi ni Lizzie na siya na ang bahala sa lahat ay naghahanap pa rin ako ng trabaho. Kinabukasan ay nagising ako na medyo masakit ang ulo ko. Aside na matagal ako nakatulog kagabi, nakainom din ako ng kaunti. Tinignan kong email ko. May pinasa si Lizzie. So may connection si Tristan sa taong pumatay sa pamilya ko. How come? Kailangan ko makapasok sa kumpanya ni Tristan. Kailangan ko makakuha ng impormasyon. Pinaimbestigahan ko kasi kay Lizzie si Tristan. Gusto kong malaman ang totoong pagkatao nito. Nabuo ang plano sa isip ni Alona na patayin ang sekretaryo ni Tristan o ipakidnap para makapasok siya sa kumpanya nito. Kailangan niyang malaman kung anong koneksyon ni Tristan sa pagkamatay ng pamilya ko. Ilang araw din na hinanap kong kumpanya ni Tristan. Pinag-aralan kong pasikot-sikot ng kumpanya nito. Hindi naman pala mahirap makapasok doon at yun ang ginawa kong plano. Pinatulog kong sekretaryo ni Tristan at pinakuha sa mga tauhan ni Lizzie. Sila nang bahala doon sa babae. Pinalampas ko muna ng ilang araw bago bumalik sa kumpanya ni Tristan. Nagpasa ng memong kumpanya na naghahanap ng sekretarya si Tristan. Napangisi ako dahil naayon ito sa mga plano ko. Nag-apply ako. Marami ang nag-interview. Pero lumalabas na malungkot ang mukha. Nang ako nang papasok ay huminga ako ng malalim. Sinadya kong ipakita ang cleavage ko dahil alam kong lalaki ang mag-i-interview ay aakitin ko to. Sit down, Miss Villamor. Utos sa akin isang pamilyar na tinig. Biglay na palingon ako. Napatras ako nang makita kong si Tristan ang nasa mesa. Naipilig nitong ulo. Bakit parang natatakot? Don't worry, hindi ako nangagagat. Unless payagan mo kong kainin ka. Ngising sambit nito. Of course not, nabigla lang ako. Hindi ko naman nakalain na sa iyong kumpanyang ito. Malay ko ba? Pagmamaang-maangan ko. Kailangan ko magpanggap na wala akong alam dahil baka mahalata ako. Sit down or you to sit on my lap? May naglalarong ngiti pa rin sa labi nito. Okay, we'll proceed to the interview. Ilang minuto din ang interview, medyo natagalan kami dahil sa ginagawang kapilyuhan ni Tristan. Kinabukasan ay nagsimula na ako. Nagsuot ako ng damit na sexy. Gusto kong makapasok ulit sa buhay ni Tristan dahil alam ko siya lang ang makakasagot sa mga tanong ko. Gusto kong malaman kung kasali ba si Tristan sa pagpatay sa magulang ko. Ilang minutong biyahe at nakarating ako sa opisina. As a secretary, pwesto ako sa gilid ng pinto para madali niya akong matawagan. Hindi pa dumadating ang boss ko kaya chill muna ako. Ilang minuto lang ay dumating to. Nilagpasan niya ako tagad akong sumunod. Dinala kong lahat ng files na nasa table ko. Sinadya ko ding ibaba pang neckline ng damit ko para makasilip ang malulusog kong dibdib. Coffee sir or me? Nakangiti kong nangaakit. Ang aga-aga, yan ang iniisip mo? Tanong nito sa akin. Tanong nito sa akin. Nakasandal ito sa swivel chair. Joke lang yun, itong mga files na kailangan mo. Sabi ko sabay yuko. Nakasunod ang mga mata ni Tristan sa malulusog kong dibdib. Tumayo ako, nginitian ko siya. Sige sir, labas na ako, ngiti kong sambit. Napahawak ito sa may baba nito at para bang gusto nito na may gawin ito sa akin. Lumabas na ako dahil baka may gawin ito sa akin. Napasandal ako sa pinto ng opisina ni Tristan. Hawak-hawak kong aking dibdib dahil kinakabahan talaga ako. Tama ba itong ginagawa ko? Ani ko sa aking isipan dahil baka hindi naman talaga kasali si Tristan sa trahedya na nangyari sa amin. Pero kamukha niya lalaking yun. Nagtatalong puso at isip ko. Gusto kong matras pero nandito na ako. Agad akong umupo sa may upuan ko at ginawa kong busy ang aking sarili nang may dumating na babae na sobrang sexy. Pero parang kulang sa tela ang damit. Halos kita ng kaluluwa sa damit nito. Bakit hindi na lang kaya ito nag-brat panty or much better? Hindi na lang ito nagdamit. Si Tristan, nandyan ba? Maarte nitong tanong sa akin. Sino sila? Taas kilay kong tanong dito. Bigla nitong hinampas ang mesa kaya napatalon ako nang wala sa oras. Bigla ko siyang pinalisikan ng mga mata. Oy, wag mo akong tingnan ng ganyan ha. Baka hindi mo ako kilala. Taas kilay nitong sambit. Umisi ako. Sumandal ako sa may upuan ko. Baka akong hindi mo kilala? So watch your words. Sabi ko dito. I pressed the intercom na nakakonekta sa magaling kong boss. Sir, may naghahanap sa'yo. Malamig kong sabi kay Tristan.
Sabihin mo busy ako. He's busy. Maraming tinatrabaho ang boss ko. Kaya bumalik ka na lang sa isang araw? Walang ganang sabit ko dito. Hindi pwede. I need to talk to him. Urgent to! Sigaw nito. Bumukas ang pinto ng opisina ng magaling kong boss at lumabas. Ano bang ingay yan, Alona? Tanong ni Sir Tristan. Tristan, baby! Sigaw ng maharot na babae at talagang yumakap pa ito sa lalaki at hinalikan ng labi. Napairap na lang ako dahil nandidiri ako sa ginagawa nilang dalawa. Dalhin mo na lang sa hotel yan, sir. Huwag kayo magkalat dito dahil ayaw ko maglinis, madiin kong sabi. Much better, baka kasi mainggit ka at sumali ka. Maarting sabi ng babae sa akin. Ngumisi ako. You know what? Sa'yo ng lalaking yan. Bagi naman kayo. Parehong malandi at maharot. Gusto ko sanang idagdag, wag na lang. Baka masisanti pa ako at hindi ko makuha ang gusto ko. Inalis ni Tristan ang babaeng nakapulupot dito na para bang sawa. Busy ako, Lalin. Marami akong tatapusin. Sabi nito sa babae. But I miss you. Ang tagal mo nang hindi nagawi sa condo ko. Nangakit na sambit nito. Talagang kinigis-kis pa ng babaeng dibdib nito. Agad itong nilayo ni Tristan sa kanya. Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad. And Alona, pumasok ka sa loob. May pag-uusapan tayo. Pumasok na ito sa loob. Iligpit ko muna mga kalat sa mesa ko. Tinignan kong babae. Nagpupuyos ito sa galit. Ginisihan ko to bago ko pumasok sa opisina ng magaling kong boss. Pumasok na ako pero laking gulat ko na sinandal ni Tristan ako sa pinto ng kanyang opisina at tinalikan ako ng mapusok. Iniwan niya akong tulala na nakasandal sa may pinto ng opisina niya. Hindi pa rin ako makapaniwala na hinalikan niya ako. Hinawakan kong labi ko, ngayon ko lang ulit natikman ang mga labi nito. Gaya noon ay nakaramdam pa rin ako ng mga paru-paro na nagliliparan sa aking tiyan sa tuwing hinahalikan niya ako. What? Tutunganga ka lang dyan o gusto mo na isang halik pa? Ngisi nitong saad sa akin. Alam kong kapilyuhan lang ang nasa isip nito. Inirapan ko to, sinamaan ko siya ng tingin. Tumawa lang ang hudyo. Ngunit agad din ako napangisi nang may maisip ako para makaganti sa lalaking to. At alam ko sa gagawin kong ito ay hindi nito makakalimutan ang araw na to. Naglakad ako papunta sa mesa nito. Sa gilid ako pumesto para makita talaga niya ang cleavage ko kapag nahulog ko na ang isang files. Sinadya ko talagang ihulog ang isang files para pulutin ko yon. Ay sorry, hinging pa umanhin ko dito. Yumukod ako para pulutin ang files na nasa sahig. Hindi ko talaga tinakpan ang sa may dibdib ko. Ramdam ko na nakasunod ang tingin ni Tristan sa akin. Alam ko dahil nanunuot ang tingin nito sa akin, kinuha kong files na nakaluhod ang isang tuhod at ang isang nakaangat. Sinigurado ko talagang makikita nitong cleavage ko. Napangisi ako dahil sa kapilyahan ko. I feel my victory. Umangat ako't nakatingin ito sa cleavage ko. Tumaas ang kilay ko at nakangisi ako sa aking isipan. Tumayo ako at nakasunod pa rin ang tingin nito sa akin. Agad itong bumalik sa ginagawa nito. Alam kong hindi ni Tristan ako palalabasin ng opisina nito, kaya sa halip na umupo ako sa visitor chair ay umikot ako sa gilid nito at yumukod. Tinitignan kong tinatrabaho nito. Nakatingin ito sa akin ay see to his eyes alast. What are you doing? Nahihirapan ang sabit ni Tristan. Hindi pa rin ako umalis sa gilid nito. Nakatingin ako sa kanya at nilapit ko sarili ko sa kanya. Nothing. Bakit po? May ginagawa ba ako masama? Tanong ko dito. Sumandal ito. Hinarap niya ako. Inikot nito sa chair nito at bigla akong hinila. Agad na ipinasok nitong kamay sa aking blouse na siyang kinaungol ko. Hinahaplos kasi nitong aking dibdib. Alam mo bang kanina pa ako nagpipigil na angkinin ka? Kanina pa ako nanggigigil sa'yo. Bulong ni Tristan sabay halik sa aking leeg. Napapikit na lang ako dahil sa ginawa nito sa akin. Abala ang dalawang kamay nito. Ang isa'y nasa aking gitna at ang isang kamay nito'y nasa aking dibdib. Napatingala ako dahil sa sarap na pinalalasap nito sa akin. At tuluyan niya akong inangkin ng maraming beses. Nasa sofa ako ngayon, nakahiga. Wala pa rin akong saplot. Napagod ako sa ginawa namin kanina. Halos lahat yata ng sulok ng opisina ni tinabinyagan na namin. Talagang pinalasap ni Tristan sa akin ang kaligayahan na kahit kanino hindi ko matatamasa. Pero inalis ko sa isipan ko yon. Dahil hindi pwedeng makaramdam ako ulit sa lalaki ito. Dahil isa lang ang hangarin ko ang may paghiganti ang aking pamilya. Gusto kong malaman kung may kinalaman ba si Tristan sa nangyari sa pamilya ko. Pero hindi ko pa rin nakakalimutan ang nararamdaman ko dito. Pero ang priority ko ngayon ay ang pamilya ko. Sila lang, dapat ko na sigurong planuhin kung paano papatayin si Matias.
Hindi ko namalayan na nakatulog pala ako dahil ang dami ng iniisip ko. Nagising ako na para bang basang-basa ako. Minulat ko ang aking mga mata at pinapaligaya kong muli ni Tristan. Mas lalong tumindang bilis nito kaysa kanina. Siguro kanina pa ito sa aking ibabaw at tumungulto. Hinalikan nitong labi ng mapusok. Humiwalay din ang labi nito tinitigan ng aking mga mata. I can't resist you dahil sa tuwing nakikita kita ay gusto kitang angkinin ng paulit-ulit. Be my girlfriend, Alona. Ibibigay kong lahat ng gusto mo. Makasama lang kita. Walang pagdadalawang isip na pumayag ako sa gusto ni Tristan dahil once na maging girlfriend niya ako ay madali lang ako makapasok sa buhay nito. Malalaman ko kung sino-sinong pamilya nito. Sige, pagpayag ko. Hinalikan niya ako ng mapusok at gumala ulit sa aking loob. Kapwa kami umungol dahil sa labis na sarap na nararamdaman naming dalawa. Isasama kita sa ibang bansa. May meeting akong dadaluhan doon. Mamasyal tayo doon. Ngumiti ako. Tanda ng pagpayag ko. Dahil nga sekretary ako ni Tristan and girlfriend na din, ay sinama niya ako sa ibang bansa. Hindi na rin ako mahihirapang mapalapit dito. Nasa kwarto ko ngayon na suite namin ni Tristan. Napagod ako sa biyahe dahil kararating lang namin. Ilang oras din ang nilagi namin sa private plane nito. Naalala ko pa ang ginawa naming dalawa sa eroplano nito. Hindi ko maiwasang mapakagat-labi. Nasa banyo ako ngayon dahil nagbihis ako. May meeting kasi mamaya si Tristan at dahil sekretary niya ako sinama niya ako. Dahil nga mamaya may meeting ay maliligo muna ako sa dagat. Sa may resort kasing meeting ni Tristan. Hindi nito mahindian ng isang kliyente dahil ang bigatin at sayang din yun dito. Lumabas na ako ng banyo. Agad ako napahawak sa aking dibdib nang makita ko si Tristan na nakaupo sa kama at seryoso tingin nito sa akin. Bakit ganyan ang suot mo? Tanong nito sa akin. Pero para bang bumibigat ang atmosphere sa loob ng kwarto, kinuha kong dress at sinuot yon. Pinagwalang bahala ko yon. Maliligo ako. Sayang din, mamaya pa naman ang meeting mo. Sabi ko dito. Mamaya na. Paumuin mo muna to. Tumaas ang kilay ko't dumako sa ibabang bahagi ng katawan nito na nakatago sa loob ng pantalon nito. Ngumisi ako. Later, love. Sambit ko sabay alis sa harapan nito. Nakalabas ako sa kwarto ko. Actually, dalawang dahilan ko kung bakit sumama ako kay Tristan. Unang makasama to. Pangalawa, nanditong ikatlong target ko. Napag-aralan ko na kaninang ikatlong lalaki na may kinalaman sa pagkamatay ng pamilya ko. Kinuyom ko mga kamay ko. Hindi na ako makapaghintay na matapos ang buhay nito sa mga kamay ko. Lander Villaforte, anak ni isang mayamang pamilya pero may bisyo to, drugs, babae at kasino. Malapit lang ditong casino hotel na pinagkukutaan nito kaya mamay isasagawa kong plano ko. Hindi na ako makapaghintay. Ihuhuli ko na lang si Michael dahil gusto kong unti-untiin ito. Nasa labas na ako. Maraming mga turistang iba't ibang lahi. Tinatanong kong karagatan na may tumabi sa akin. Hello, bago ka lang dito? Tanong nito sa akin. Nalaki ang mga mata ko dahil agad ko itong nakilala. Simon Lopez, isa sa mga lalaking pumatay sa pamilya ko. Agad nagigting ang mga pangako pero pinigilan ko yon. Kita mo nga naman ang pagkakataon. Paalay nang lumalapit sa manok. Isang ngiting ginawad ko dito. Ngiti na sobrang tamis. Isang ngiti na akala mo'y hindi gagawa ng kasakiman. Yes, actually, kararating lang namin ng boss ko. Saad ko dito. Really? Nasaan bang boss mo? Tanong nito. I'm here, Simon, so stop flirting with my girlfriend. Na walang magandang ngiti ni Simon na makilala to. Talagang pinagdiinan ni Tristan ang girlfriend. Tristan, nandito ka pala at girlfriend mong babaeng to? Ang ganda ng taste mo. Sabi nito sa akin, sabay bigay ng isang tingin sa akin na may kasamang pang-aakit. Tinignan niya ako ng pailalim. I know that stairs. Pinag-aralan ko din ng art of seduction. Kaya sisiw lang yun sa akin. Hinila ko ni Tristan papalapit sa kanya. Agad na pinulupot ang braso sa aking maliit na bewang. Yes, any problem of that? Taas kilay na tanong ni Tristan. Wala naman, pero maganda siya. Baka naman pwedeng matikman. Ngisi nito kay Tristan. Kumunot ang noo ni Tristan. Titikim ka? Napangisi si Tristan. Hindi ako kagaya ni Travis na kung sawa na siya ibibigay niya sa inyo. Travis? Who is Travis? Yeah, sobrang magkaiba kayo ni Travis. Kaya nga hindi kayo magkasundo, hindi ba? Sabi nito kay Tristan. Tumingin sa akin si Simon. Kung gusto mo akong makasama mamaya, miss, nasa 3rd floor ang room ko. 2020 ang number. Ngumisi ito bago umalis.
Tinignan ko si Tristan. Sobrang dilim ng mukha nito. Hindi ka naman siguro pupunta, hindi ba? Tanong ni Tristan sa akin. Of course not. Hindi ko pwedeng sabihin dito plano ko. Mamaya may meeting ito. Papaunahin ko muna to. Makakapaghintay naman si Lander. Swimming lang ako, tapos ay papaumuhin ko ito mamaya. Sabi ko dito, sabay hima sa alaga nito. Tumingin ito sa akin na may pagnanasa. Bilisan mo lang, mainipin ako, Alona. Baka hindi tayo umabot sa kwarto natin. Bulong ni Tristan sa akin. Tiningala ko to. Much better, mas masaya yun, sabi ko dito. Huwag mo na akong hamunin dahil baka hindi ka na makaligo. Umalis na ako dahil baka mapurnadang pagligo ko. Hinubad kong aking dress na suot at iniwan kong aking yellow bikini. Dahil yun ang gusto ko, lumangoy ako. Na magsaway lumangoy ako papunta kay Tristan na nakatayo lamang doon at tinatanaw ako. Nakalagay ang 2 kamay nito sa bulsa nito. May nagtangkang lumapit dito na babae, ngunit hindi rin tumuloy para bang nahihiya ang babae. Agad kong kinuhang dress kung nasa buhanging nasa dalampasigan na ako. Agad kong nilapitan si Tristan at nilagay ang braso ko sa leeg nito. Agad naman ting nilagay sa bewang kong kamay nito. Inihili kong ulo ko at tinignan ang babae. Gusto nitong lumapit pero nag-aalangan ito. Para bang nagdadalawang isip ito pero pinagwalang bahala ko na lang yon. Humiwalay ako kay Tristan pero pinigilan niya ako. Siniil nito ng halik ang aking labi na agad ko namang ginantihan. Humiwalay din ito sa akin at agad kaming pumasok sa hotel. Nasa elevator pa lang kami, hinalikan na niya ako ng mapusok. Nakarating kami sa kwarto namin. Agad niya ako sinandal sa pader at hinalikan ng mapusok. Hinawakan itong aking 2 hita at binuhat. Sinandal niya ako sa pader. Ilang minuto pa'y umalis sa pader na pinagsasandalan ko at dinala ako sa kama. Napatili ako dahil bigla na lang niya akong hinagis sa kama. Napatili ako nang wala sa oras. Hinila nitong mga paa ko papunta sa kanya tagad na kinaibabawan. Hinalikan nitong labi at agad ko namang ginantihan. Hinubad nitong lahat na saplot ko at walang tinira. Bumalik ito sa ibabaw ko, tinalikan ako. Kapwa kaming 2 napaungol. Nagbibihis na kami dahil may meeting pa nung dadaluhan si Tristan. Gaya ng naunang plano ko ay nagpaiwan ako at pupuntahan ko si Simon. Mauna ka na, love. Susunod ako, sabi ko dito. Sabay na tayo. Matatagalan ako, alam mo naman kaming mga babae. Mas maarte, sabi ko dito. Kaya dapat ko talaga itong mapaalis kagad. Sumunod ka kagad, alam mo namang may miss kita. Nilapitan niya ako, nilagay itong braso sa aking bewang at hinapit papalapit dito. Sinil nitong halik ang aking labi. Humiwala ito sa akin at habol namin ang aming hininga. Oo naman, mamimiss din kasi kita. Nilagay ko sa leg nitong braso ko. Umalis na to, lumabas na ng kwarto namin. Pumunta ako sa salamin na nandoon para ayusin ang sarili ko. I always use light makeup. Pagkatapos ko'y kinuha kong purse ko at chinek ang baril na nasa hita ko at ang kutsilyo na maliit na dala kong purse. Lumabas ako sa kwartong inuukupan namin Tristan dahil nasa 2nd floor kami at 3rd floor yung kay Simon ay pinahak ko sa kanilang CCTV sa gawin ng 3rd floor. Papunta sa kwartong inuukupan ni Simon nang matapos na itong paghack. Hinanap kong kwarto ni Simon at hindi naman ako nabigo. Napangiti ako dahil ngayon na lang ang huling buhay ni Simon. Nakangiti akong lumapit kay Tristan at tinalikan ito sa pisngi. Ang tagal mo, ungot nito. Tinignan kong mga kasamahan nito. Naligo kasi ako ulit eh. Natapunan ng wine ang damit ko. Alam mo naman ako, ayaw ko na malagkit. May wine kasi sa kwarto, inanda ito yun para mamaya. May dinner date kasi kami sa kwarto mamaya. Have a seat. Tumayo at tinilang upuan na para sa akin. Let's start, gentlemen. Nagsimula ng pag-uusap nila tungkol sa investment. Tinake down ko ng lahat na napag-usapan nila. Napakagatlabi akong nilagay ni Tristan sa aking hitang isang kamay nito. Umangat yun at papunta sa harapan ko. Hinawakan kong kamay nito na para pigilan to. Kaso ayaw magpaawat. Oh shit, daing ko. What happened, miss? Tanong ni Mr. Amire, ang isa sa kliyente ni Tristan. Nothing, I just forgot something. Ngiti ko sa mga to. Kinagat ko na lang ang labi ko para ibsa ng ungol ko. Napatingin ako kay Tristan na pranting nakaupo habang ako dito hirap na hirap ng pigilan ng ungol ko. Oh my God! There's a dead body in the hotel! Tili ng isang babae, nilingon ko to, isang crew pala ng hotel. So nalaman na nila na patay na si Simon? Umangat ang labi ko para pigilan ang ngiti ko. Usap-usapan sa hotel ang pagkamatay ni Simon Lopez. Hindi naman ako nahirapang patayin ng lalaking yon. Sobrang gahaman nito sa laman ng isang babae. Na magtungo ako sa hotel room nito ay agad niya akong hinila papasok sa unit nito
na para bang in-expect na to na darating talaga ako. Ang hindi nito alam ay yun na palang huling hininga nito. Hinalikan agad ako nito ang aking leeg. Hinayaan ko lamang to. Hinayaan ko to sa gusto nitong gawin sa aking katawan. Pinunit din itong suot kong dress at hinagis ako sa kama nito. Pinaghiwalay nitong aking mga hita at pumesto sa aking gitna. Natili nakabalot ng tuwalyang ibabang bahagi nito at alam ko na wala itong suot na anuman sa loob ng tuwalyang yun na natili sa aking katawan ng aking bra at panty. I know na darating ka. I know you want me to. Bulong nitong sabi sa akin. I know he misinterpret ang bawat tingin ko sa kanya kanina. Mas mabuti na yon para kahit papano wala itong duda kung ano talagang totoong intention ko sa kanya. Alam kong gigil na ito sa akin kaya hinayaan ko na lamang to. Akmang nga ang kinina ako nito, siya namang labas ko sa isang patalim sa kung saan. Sinaksa ko ito mula sa likuran ng 5 beses. Inalis ko to sa ibabaw ko. Sinaksa ko din ito sa may puso upang hindi na talaga mabuhay ang taong ito. Tinignan ko to, nakadilat ang mga mata nito at nababanaag sa mga mata nito na para bang nasasaktan nito. Umaagos ang masaganang dugo sa katawan nito. Dali-dali ako naghanap ng may isusuot. Kinuha kong dress kong pinunit nito. Dahil bakang gawin pa yung ebidensya, lumbas na ako sa unit nito. Ginala ko muna paningin ko sa paligid. Walang tao kaya bumalik agad ako sa unit namin ni Tristan. Dala kong kutsilyong ginamit ko sa pagpatay kay Simon Lopez. Sinilid ko to sa purse ko. Hinubad kong damit nito at sinilid sa isang plastic bag. Naligo ako ulit. Inalis kong lahat ng ebidensya na maaaring makapagturo sa akin. Inalis kong mabuting bakas ni Simon Lopez sa aking katawan. Kahit na anong pandidiring gawin ko hindi maalis ang bawat bakas ng mga lalaki yung sa aking katawan. Pagkatapos ay nagbihis ako ng panibagong dress at lumabas sa unit na inuukupan namin ni Tristan. Pinuntahan ko si Lance dahil alam kong hindi pa ito tapos sa pakipag-usap sa meeting nito. You seem preoccupied. May problema ba? Nagising ako sa paglalakbay ng aking diwa. Nakalimutan kong kasama ko pala si Tristan at we had a dinner date tonight. May iniisip lang ako, nakangiting sabi ko dito. Hinawakan itong kamay ko. Sana hindi lalaki ang iniisip mo. Seryoso nitong sambit sa akin. Tumaas ang kilay ko. Sumandal ako sa upuan. Hindi pa ba sapat Tristan na sa harapan mo ko ngayon? Na-girlfriend mo na ako? May himig pagtatampong boses ko. Parang sinasabi mong hindi kita mahal. Nagulat ito sa sinabi ko. Lahat na sinabi ko'y totoo. I love Tristan so much. Tatapusin ko lang ang paghihiganti kong ito at magbabagong buhay ako. Ang tanong ko'y kung tatanggapin pa ba niya akong muli. Kung sakali mang malaman itong totoo, hindi naman talaga na walang pagmamahal ko na para kay Tristan. Nandun lang yun sa puso ko. Natabunan lang yun ng sakit at pighati na dulot ng pagkawala ng aking mga pamilya. Mahal mo ko? Tanong nito. Para bang hindi ito makapaniwala sa sinabi ko. Tumayo ako. Umikot sa likuran nitong kamay kong nasa balikat nito at umupo ako sa kandungan niya. Napaungol ito dahil alam kong nasasarapan to sa ginagawa ko. Gumiling-giling ako sa kandungan nito, ramdam ko matigas nitong harapan. Yes, mapangakit kong bulong sa tenga nito. I love you the first time I saw you in my school. Dinilaan kong tenga nito, lumayo ako ng konti dito para makita kong reaksyon nito. I smirk, dumilat to, his eyes are full of lust and desire. I know he want to devour me. Hinawakan itong bewang ko at pinirmi sa kandungan nito. Damang-dama kong matigas nitong harapan, inalis nitong laman ng mesang nasa likuran ko. Nahulog yung sa sahig na aming silid. Tumayo ito, karagan niya ako. Inupo niya ako sa mesang wala ng laman. Hinalikan itong aking mga labi. Isang halik na sobrang pusok at mapaghanap. At tuluyan ni Tristan akong inangkin. At dito na po nagtatapos ang 5 kabanata ng ating kwento at sana ay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.